Pinagdiriwang din natin ngayon at ginugunita ang araw ng mga nanay. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating awitin ang papuri. Pinupuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo sa masasayang araw na ito, buhay ni Kristo, kami makaganap sa ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo." Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po. Palakpakan natin ang mga nanay. Happy Mother's Day! Yan po ay isang pagbibigay-pugay natin sa mga sakripisyo ng ating mga nanay, sapagkat nung hindi pa tayo isinisilang, 9 na buwan tayong dinala sa kanilang sinapupunan. Hindi pa yon. Ang hirap daw maglihi. No. Tapos 9 na buwan pa tayong nasa sinapupunan. Pagkapanganak sa atin, ilang buwan at taon tayong aalagaan pa. Hanggang sa tayo unti-unting lumaki. Kaya kayong tayo, na buhay pa ang mga magulang, samantalahin natin hanggat buhay sila. Ipadama natin ang ating pagpapahalaga, paggalang, pagmamahal sa ating mga nanay. Sila yung mga halimbawa na nag-alay ng buhay para sa atin dahil sa kanilang sakripisyo, sapagkat ang pag-ibig kaakibat ang sakripisyo at pagkakaloob, sharing. Kaya nga yung ating mga pagbibigayan, lalo na sa panahong ito, yun yung mga ekspresyon ng ating pag-ibig. Yung mga mayroong kakayanang magkaloob, magbigay, ay yun yung bunga ng ating pag-ibig at pagmamahal. Ano man yung ating ginagawang paglilingkod, ay bunga ng ating pag-ibig. So lahat tayo ay nalikha dahil sa pag-ibig. Ang unang-unang nagpakita, nagpadama ng tunay at malalim na pag-ibig ay ang ating Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay. Tayo hindi naman hinihiling na literally speaking, kung magagawa natin, kung kaya natin. Di ba? Katulad ng mga bayani sa ating bansa na
lingkod sa ating bansa. Kaya sila tinaguri ang bayani sapagkat iniyalay ang kanilang buhay sa pagtatanggol sa kasarinlan ng ating bansa. At patuloy na ginagawa nila o nating lahat na ipagtanggol ang ating bansa. Marami pong kahulugan ang pag-ibig. Kaya rin lang ang pag-uusapan, ang dami-daming pwedeng ipakahulugan sa pag-ibig. Yung bang mga may edad na nating nanay o tatay na matagal na nating hindi na pupuntahan, bigyan natin ng pagkakataon na tayo makadaupang palad. Siyempre, dagdag pa ng kasiyahan yung ating daladalang mga pasalubong ibibigay. Typical sa ating mga Pilipino yon na kapag ikaw'y dumadalaw sa isang kaanak, kahit papano mayroon kang bit-bit na pasalubong. Sanay tayo ron eh. At sa mga mumunting mga ginagawa natin ganoon, ay napapadama natin yung pag-ibig. Yung sharing. Sabi nga ni Cardinal Tagle, yung pag-ibig ay may kaakibat na pagbibigay. Sharing, sabi nga natin, pagkakaloob, pagbabahagi ng kung ano ang mayroon tayo. Hindi man ito material, kundi ng ating pagpapadama. Yung matagal nang hindi nadadalaw, kung buhay pa sila, pagkakataon na natin. Huwag na nating hintayin pa na kung kailan sila'y medyo malamlam na ang buhay at saka tayo magkukumahog. Habang sila'y malakas, bigyan natin sila, ipadama natin yung ating pagmamahal. Alam nyo, ganun lang naman ang mga magulang eh. Kunwari, nagtatampo sa anak pero gusto lang nila na pansinin natin sila eh. Yun lang naman ang kaligayahan ng mga magulang. Kahit na nga hindi tayo nagtagumpay doon sa kanilang mga pinapangarap sa atin. Na kumisan ang mga magulang ay nangangarap na ang mga anak ay makapagtapos ng pag-aaral. Pero nauuwi sa pag-aasawa kaagad. Pero gayon pa man, inuunawa pa rin tayo ng ating mga magulang, lalo na ng ating mga nanay. Sila yung may damdaming napakalaki ng kanilang pasensya. Although mayroong mga magulang na talagang mangilan-ilan lang siguro yon na mayroong matitigas ang puso, pero karamihan ng mga nanay, lalo tigit, ay talagang mayroong pusong katulad ng puso ng Birheng Maria na nanduroon lagi ang kanilang awa, nanduroon ang kanilang pagmamalasakit sa kabila na sila ay merong mga anak na nagtakwil sa magulang, pero ang magulang kailanman hindi magtatakwil sa kanilang mga anak. Although merong mga ilan-ilan na hindi naging maayos ang kaisipan marahil na itakwil ang sariling anak. Pero lahat, halos, lalo na tayong mga Pilipino, sabi nga natin ayaw nalalayo sa paningin ng magulang ang kanilang mga anak. Kaya nga ba doon na pag nagpamilya na, doon na pinatitira halos sa bahay, hanggang sa nagkaapo na, doon pa rin nakasuno. Hanggang sa pagtatrabaho ay magulang pa rin na nagbumubuhay. Sa kabila ng kanilang mga anak ay mayroon ng sariling pamilya. O sino ang takbuhan, magulang pa rin.
nanay pa rin. Kasi tayo makananay Iba talagang magpadama ang nanay ng pagmamahal. Pero meron namang mga tatay na parang nanay na rin. So ito po yung kinukwento natin na isang halimbawa na itong sinasabi ng pag-ibig ng ating Panginoon na nakatutupad tayo, nakagaganap tayo kahit maliit, kahit hindi lubusan, ay nandoon pa rin ang ating pagmamahal, pag-ibig. Sa ating komunidad na kinabibilangan, paano ba nating minamahal, pinahahalagahan ang ating kapaligiran? Hindi lang yung kapwa-tao, siyempre. Kapag sabi nga natin noon, kung natatandaan pa, kapag ikaw ay masinop, at yung pagiging masinop mo alam mong baka tutulong ito sa iyong kapwa, yun ay bahagi na ng ating pagmamahal sa bawat isa. Hindi lamang sa isang tao, kundi sa nakararami sa buong komunidad. At kahit kanino pa man, pwede tayo magpadama ng pag-ibig, lalo na tayo dito, taga San Antonio, at sa parokya ng San Antonio. Paano ba natin maipapadama ang ating pag-ibig sa mga bumibisita rito, sa ating kapwa taga San Antonio, lalo na yung mga hindi taga rito na bumibisita rito sa atin? Paano natin sila bibigyan ng papadamahan ng pag-ibig? So ano gagawin natin sa ating community na maganda ang relasyon natin sa isa't isa? Maganda ang ating relasyon sa ating kalikasan. Kung halimbawa, wala tayong makikitang ni anumang basura sa ating kapaligiran at lahat tayo ay nagmamalasakitang taga rito, pagka merong dumalaw rito na hindi taga rito, masasabi nilang, wow, ang bubuti ng mga taga San Antonio. O hindi ba isang uri yun ng ekspresyon ng ating pagmamahal sa ating kapwa, bagamat hindi natin sila kilala? Kaya magsisimula yung ganung binhi ng pag-ibig sa ating mga tahanan. Doon tumutubo yun Kung ano ang itinuturo ng magulang sa mga anak, doon nagsisimula yung pag-ibig, yung paglalim ng pag-ibig ng isang tao sa ating tahanan. Kasi ang ating mga tahanan ang isang napakagandang paaralan. Yan ay yung pandayan ng kung ano man tayo ngayon. Diyan tayo hinuhubog ng ating pag-iisip at pag-uugali sa loob ng tahanan. Kung maganda ang relasyon ng kanilang mga magulang, so yun yung matututuhan ng kanilang mga anak. At doon uusbong, doon tutubo ang magandang kalooban ng isang tao. Kaya nga mga kapatid, magandang napagnilayan natin ang inihahain sa ating ito ng ating Panginoon. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa aking Ama. Gaano kalalim yun? Kung talagang minamahal natin ang Diyos, makikita yun sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Di po ba, Makikita yun. Kaya sana ito yung dasal natin na tayong mga Katoliko, ipakita natin sa iba
na talagang tayo mayroong kapatiran. Pinag-uugnay-ugnay tayo sa pag-ibig na mula sa Panginoon. Kasi ang Diyos, siya ang unang nagmahal ayon sa ating narinig dito sa Ebanghelyo at sa pagbasa. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. O tayo, ano naman ang ating tugon sa pagmamahal ng Diyos sa atin? So gagawin natin yon sa ating kapwa naman. Sa ating kinabibilangang lipunan, sa ating kinabibilangang kapaligiran. Diyan natin ipapakita, ipapadama ang ating pag-ibig. Kaya ito yung magandang mapagnilayan natin, mga kapatid, sa ika-6 na linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Patuloy tayo minamahal ng Diyos at yun ay walang hanggan. Sana ibahagi rin natin ito sa ating kapwa. Amen. Tatayo po ang lahat. Sama-sama natin ipahayag, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang kababaang loob at pagtitiwala tulad ng kay Jesus upang manatili tayong ganap na sa kanyang pag-ibig. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may katungkulan sa simbahan at pamahalaan, maglingkod nawa sila alinsunod sa pag-ibig ng Diyos upang umiral ang katarungan, kapayapaan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi nakaranas ng pagmamahal at mga nasaktan dahil sa karahasan, hilumi nawa ng Panginoon ang mga sugat sa kanilang puso upang maranasan nila ang galak na dulot ng kanyang wagas na pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pamilya, matutunan nawa nilang umunawa, magpatawad at magbigayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, maging daluyan nawa sila ng lakas at galak lalo na para sa mga nagdurusa, dulot ng kahirapan at karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapiling nawa nila ang Diyos sa kaniyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga nanay, upang sila'y patuloy na pagkalooban ng lakas ng pangatawan, patuloy na pagbibigay, pagpapadama ng kanilang pag-ibig sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, upang sila'y pagdaluyan ng patuloy na pagmamahal ng Diyos para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga magsasaka, upang tayo patuloy na pagkalooban ng magandang panahon para sa masaganang pag-aani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang lumago kami sa pag-ibig at maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. At tanggapin mo ang aking kalayaan, ang kalooban, isip at ngunit ako lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. At mula sa'yo ang lahat ng ito. Puri po ang nasa manunong. Muli kong handog sa'yo patnubayan at pagaling ang lahat ayon sa kalooban mo. Mabutos ka, Panginoon ko. Mula sa Espiritu. Patuloy mo ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. At lahat ay dadalitan ko. Dadalitan ko. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuraniya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, pakiaitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging kamarapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamutupan na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mo sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog sa parin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosanna, 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 Hosanna sa pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa kapitan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkaitin, inagsasaluhanap ang pagsasay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sofronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad
sa amin at huwag mo kami itayo sa puso at bigyan mo kami sa Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kapangyarihan at kapurihan ngayon at magpakailanman, ngayon at kailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ng mga kasalanan nagsalimuot sa amin. O Isus, pekatamo, donano disase, Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoon. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, na karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling gagaling ako. ang katawan ni Kristo. Amen. Hallelujah.
aking kaibigan. Inamos at inimat ka, babaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit, sayahin mag-aalay. Paano mahalap ko ng aking ama? Sa inyo'y aking ibig nadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana'y manaan. At pilit ko na kayo ay mag-aalay. Na ngayon kayo'y aking kaibigan. Inako sa dilim at kababaan. Ang kaibigan walang hihigit, sayaring mag-aalay. Pinilit at inirang upang mahalin nang mamungatong amoy manatili. Umayo ka, mamunga ng masagana. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit, sayahin Kunin na po natin mga volunteers sa ating mga contact tracing form. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay niniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaali ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas
bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po sa mandali at bigyan natin muli ng pasasalamat ang ating mga healthcare volunteer at siyempre sa inyong patuloy na pag-iingat. Salamat po at bumababa na ang ating nakakapitan ng virus sa buong Pilipinas. Sana'y magpatuloy na sa kanyang pagbaba. Pangalawa, ang ating pinasasalamatan ang mga lector, commentator, readers, collector, mga lay presiders, Eucharistic, mga seminarista, mga altar boys sa ating choir, sa ating monitor na paglalagay sa social media. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat. Babalita ko lamang po na yung pastoral visit ng obispo ay pansamantala ay hindi na po gagawin ng face-to-face. At ang parokya ng San Juan Bautista sa Bibiglat, Aliaga, kauna-unahang nagkaroon ng virtual pastoral visit ng ating Panginoon, ay ng ating obispo. At lahat po ng mga susunod na parokya ay ganun ang gagawin. Magtitipon sa simbahan ang mga lay leaders at sa through social media ay kakausapin sila ng ating mahal na obispo Sopronio. Ganun lang po kasimple ang gagawing mga pastoral visit ng ating mahal na obispo. Tayo po ay sa buwan ng Hulyo, July 31, huling Sabado ng buwan ng Hulyo, ang nakatakda sa ating pastoral visit ng ating obispo. Salamat po. At siyempre, bigyan natin muli ng pagpupugay at pasasalamat ang ating mga nanay. Muli, palakpakan natin ang mga nanay. Happy Mother's Day! Sabi ko nga kanina, yung pwedeng dumalaw ngayon, dalawin na natin ang mga nanay para mabigyan naman natin sila ng dugtong kaligayahan pa sa mga kaunti pang buhay na natitira sa kanila. Amen. Ngayon po ay tumayo tayo at magbigay-pugay tayo sa ating mahal na Inang Birheng Maria. Ita dulcedo, espes nostra salve. Te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et clemens, in hoc lacrimarum Advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix,
o tinipitsamo promissionibus Christi. Oremus, omnipotens separatis et glorious virginis metris mericopos et anima, Utino pirici habita columifice mereretu, Espíritu Santo cooperante preparasti, Dayut Dios commemoración et amor, Eius Petrus sonobistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium meniat semper nobiscum. Amen. Muli naatasan tayo na lahat ng mananampalataya ay mag-alay ng mga panalangin kay Maria sa pamagitan ng ating araw-araw na pagdarasal ng Santo Rosario sa ating mga tahanan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po. Happy Sunday sa inyo pong lahat.